Romans chapter 1, 18 to 32. Pakitingnan po ang ating mga Biblia sa Romans chapter 1, 18 to 32. Verse 18, nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos. So dito binanggit yung puot ng Diyos. Ang Diyos po ay napupuot, bagamat hindi ito kanyang karakter. Ito ay kung saan, papaanong sumasagot ang Diyos sa kasamaan, kasalanan ng tao. Kaya sinabi rito, nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan. So ang result ng kalapastanganan at kasamaan, puot ng Diyos. Na mga taong dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. So ang paghadlang sa katotohanan ay bunga ng kasamaan ng tao. Sa verse 19, sapagkat ang maaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag. Ang mga bagay na patungkol sa pagkilala sa Diyos ay hindi isang bagay na hindi alam ng tao. Maliwanag ito sa Kanya. Alam niya na may Diyos. Dahil iyon ay ipinahayag sa kanila ng Diyos. Mula pa nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang Kanyang likas na hindi nakikita, ang Kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang Kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng Kanyang mga ginawa. Yung creations. So, ang lahat ng mga ginawa ng Diyos, ang Kanyang creations, ay naghahayag kung sino ang Diyos. Kaya't wala na silang madadahilan. Walang excuse. Okay? Walang magsasabi na hindi ko naman nakilala ang Diyos o hindi ko narinig ang gospel. Hindi pwedeng excuse. Kahit yung mga taong nasa bundok na hindi kailanman nakarinig ng mabuting balita, hindi sila excuse. Kapag sila bahagi ng pagkalika ng Diyos sa kanila, ay ang pagkakamalay sa tunay na Diyos. Kaso sa verse 21, ito nangyari. Kahit nakilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Sa halip, ito ang ginawa ng kasalanan ng tao. Naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan. Kaya, anong naging dahilan? Anong naging bunga? Nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. So, meron silang paghahaka-haka. Siguro ganito, siguro ganyan. At ang bunga nito ay dilim ng kanilang pag-iisip. Sa verse 22. Sila ay nagmamarunong. Itong mga taong ito ay mga marunong. Bagaman sinabi dito, sila ay nagmamarunong, nagmamagaling. Pero marunong, magagaling sila. Pero, ngunit lumilitaw na sila ay mga hangal. Yung mga nagsasabing matalino, pero wala kay Kristo, mga hangal sila. Sa verse 23, tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamakayan at ang sinamba nila yung mga larawan. So makita natin dito ang naging bunga ng depravity ng kasalanan ng tao ay ang idolatry. Okay? Making idols. So may kinalaman sa proper worship. Ang tao ay sasamba. Pero kapag hindi nila nakita ang katotohanan, sasamba pa rin sila pero hindi sa totoong Diyos. At hindi naaayon sa kalooban, kagustuhan ng totoong Diyos. Kaya gagawa sila ng larawan ng mga taong may kamakayan, ng mga ibon, ng mga hayop na lumalakad, at ang ng mga hayop na gumagapang. Kaya, ito ang masakit sa lahat. Yung verse 24. Hinayaan na sila ng Diyos. Possible pala na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ng isang tao ay hayaan niya na lang. Sa English, ito ay tinatawag na God gave them up. Kaya ito, isang napakalaking warning sa bawat isa sa atin din, no? Kasama tayo dito, na may mga pagkakataon na maaaring ibigay ng Diyos ang kagustuhan mo na bumabad sa kasalanan dahil ginugusto mo ito. Hinahayaan ka ng Diyos sa ganyang kalalagayan. Kaya God gave them up, sabi nila, sa kanilang maruruning pagnanasa, hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Sa verse 25, tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha.
na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. 26. Muling binanggit dito ng teksto ang salitang dahil dito hinayaan sila ng Diyos. Sa mahalay na pagnanasa. So dito, tumutumbok na ang teksto sa from idolatry to homosexuality. Ito ang mga kasalanan na makikita natin bunga ng paghahaya ng Diyos sa kanila dahil sa kanilang mga kagustuhan. Kumbaga, kung gusto mo yan, hayaan kita dyan. Pinababayaan sila ng Panginoon. So, dahil dito hinayaan sila ng Diyos sa mahalay na pagnanasa, ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki ayon sa likas na kaparaanan. At sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Ganoon din ang mga lalaki, ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae ayon sa likas na kaparaanan. At sa kanilang kapwa lalaki sila nahuhumaling. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay, kaya sila ipaparusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa. So yung kasalanan ito dahil sa puot ng Diyos, pinabayaan sila at nabunga ito ng homosexuality. Verse 28, dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Sa verse 29, ito ang hindi nila alam. Sila ay naging alipin. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktukan, kasakiman, maruruming pag-iisip, pagkainggit, pagpaslang, pagtatalo, pandaraya, at masasamang hangarin. Sila ay naging mahilig sa chismis, paninirang puri, nasusuklam sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkathan ng kasamaan, at suwail sa magulang. Bahagi ng kasamaang ito ay ang pagiging suwail ng isang anak sa kanilang magulang. So verse 31, sila ay naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at di marunong lumingap sa kapwa. And verse 32, last text, nalalaman nila ang utos ng Diyos na nakarapat-dapat na parusang kamatayan ang mga gumagawa nito. Gayunman, hindi lamang patuloy sila sa paggawa nito, kundi sumasang-ayon pa sila sa mga gumagawa rin ng mga bagay na ito. Ay ko'y manalangin. Dakilang Diyos, patuloy po bigyan mo kami ng malalim na pagkaunawa sa mga tekstong ito. Patuloy mong buksan ang aming mga kaisipan upang makita namin ang kahalagahan, lalo na sa aming pakikipagrelasyon sa mga kapwa-tao. Hayaan mo ang gawing daan ito, O God, upang patuloy na magkaroon kami ng mas malalim na pagkahabag at lalo na pagkilala sa iyo, Panginoon. Maraming pong salamat sa iyo po namin binabalik ang papurit, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Magsimula po tayong natin. Una, salamat sa Panginoon, si Rhea, nakita ko rito. Rhea, Iba Brenda, galing lang sa sakit. So, she was not able to attend that Sunday. Si Darwin. Pangalawang linggo niya ang attend dito. Mr. Benza. May bukal ata. Okay, mga bagay na siguro I forgot the term. Una, sa akin ipapahayag na pangangaral sa umagang ito ay maaaring masakit, kasi usually we have friends like mga homosexual, but how, as a Christian, we should relate to them. Okay? So, ito po ay hindi pagpapahiya sa anumang homosexual. Hindi ito parang pagkawala ng pwede nating i-express ng pagmamahal para sa kanila. So, ito po yung mga bagay na dapat nating alalahanin. Bagamat maaring maging matalim ang mensahe patungkol sa kanila. But hanggang sa
biyaya ng Panginoon ay maihayag natin ito. Magaling pero may pagmamahal. Now, ang mensahe natin is about the message of Paul in Corinthians about people who sin. Yung mga taong nagkasala. At kung paano inilarawan niya ang kumbaga pasimula ng idolatry at ng homosexuality. Kapag ang idolatry always connected to homosexuality. Okay? Isang Agustin, isang pare, no? Unang panahon, noong panahon na ang simbahan ay hindi pa nahati-hati. No? May mga simbahan sa Antioch, may mga simbahan sa Roma, sa Ephesus, sa Alexandria. Okay? Ngunit itong si San Agustin, during the time of mga 400 years after Christ, meron siyang sinabi patungkol sa apat na estado ng tao. State of men. Sinabi niya, bago magkasal ang tao, panahon ni Adam and Eve, ito ang kanilang kalalagayan. Sila ay pwedeng magkasala, pero sila rin ay may kakayahang huwag magkasala. So, ibig sabihin, yung kakayahan ni Adam and Eve, bago ang kasalanan, though they are subject to sin, pero pwede rin silang hindi magkasala. Depende sa magiging decision nila. Ito yung tinatawag sa Latin na posse peccare and posse non peccare. Ngunit nung magkasala ang tao, ito na ang kalalagayan. Ito ang kalalagayan ng lahat ng tao sa ating kapanahunan. Ang lahat ng tao not able not to sin. Ano ibig sabihin nun? Hindi pwedeng hindi magkasala ang lahat ng tao. So lahat ng tao ay makasalanan at nagkakasala. At wala siyang kakayahan na hindi gawin ang kasalanan sa kanyang buhay. Okay? Sa Latin, ito yung tinatawag na non posse, non peccare. Okay? Not able not to sin. Kaya kung meron kayong mga kaibigan na hindi Krisyano, ganito ang kanyang kalalagayan. Lagi siyang magkakasala. Alipin siya ng kasalanan. Sa lahat ng kanyang ginagawa sa buhay, laging may bahid ng kasalanan kahit yung magagandang bagay na kanyang ginagawa. Okay? Now, doon sa lahat ng mga tao, yung kanilang kalalagayan, pagkatapos ng pagkakahulog ng tao sa kasalanan, pag ang tao naman ay na-born again. No? So, tayo, na nanampalataya, may banal na espiritu na namumuhay sa atin, ito ang ating kalalagayan. We are able not to sin. Okay? Bitin ko yun, we are able not to sin. Ibig sabihin, kung gugustuhin mo, pwede kang hindi magkasala. Okay? Kunyari, lagi kang humaharap sa sitwasyon ng buhay, sa temptation. It is by your choice. No, para ikaw ay magkasala, pero pwede mong tanggihan yan. Ayaw mong tanggihan sapagkat nasa iyo ang banal na espiritu. Kung magagalit ka at magmumura ka na, pwede mong pigilan ang iyong sarili sapagkat may banal na espiritu na nagko-convict sa iyo. Okay? Hindi katulad nung bago ka ma-born again. Pag merong mga away sa iyo, aawayin mo din. Hindi pwedeng hindi. Nakakalalaki yan. O nakakababa ng ano. Kaya lumaban ako. Hindi pwede. Pero nung ikaw ay na-born again, meron ka ng kakayahang mamili kung ikaw ay magkakasala o hindi. You already have the power not to sin because of the Holy Spirit living in you. Now, hindi naman nangangahulugan ito na hindi ka na magkakasala. Kaya nga sabi dito, you are able not to sin. It means na pwede ka pa rin magkasala because of your wrong decisions in life.
wrong process of thinking ng mga or nadala ka sa emosyon mo. Pero ang sure dito, pagkatapos mong gumawa ng kasalanan, you will ask God for forgiveness because of the Holy Spirit. Sabi ni San Agustin, yan yung ikatlong kalagayan ng tao. Kapag ikaw ay na-born again, kaya mo hindi magkasala. No, kaya mo. Pang-apat, na estado ng buhay, kapag ang tao naman ay nasa eternal state na. Yung sa kalalagayang tayo ay niredeem na ng God, not only spiritually, but as well physically. Ito yung sinasabi niya, we are unable to sin. Kapag tayo ay naging glorified body, hindi ka na magkakasala. Okay? Sa Latin, non posse peccavi. Okay? So yan yung apat na kalalagayan ng tao o stages of man according to Augustine, which is very biblical, and we believe doon sa sinabi ni San Agustin. Doon sa Romans chapter 1, 28 to 32, sinabi na ni Paul, particularly in verse 18, sabi niya, nahahayag ang galit ng Diyos. Okay? Now, usually nakikita natin ang Diyos na mapagmahal. Pero dito inihayag ni Pablo na ang Diyos ay nagagalit. Ito ang ekspresyon niya doon sa mga bagay na ginagawa ng tao, na dito kanyang in-specify yung salitang ungodliness and unrighteousness of men. Yung kawalan ng kabanalan, kawalan ng paggawa ng mabuti. At itong kalalagayan ng tao nito ay nagresulta ng suppressions of truth. Ano yung suppressions of truth? Ito yung ang tao ay namumuhay sa isang kasinungalingan kahit alam na alam niya ang katotohanan. Sinusuppress niya yan. Pinipilit niyang ayaw niyang maniwala kahit alam niya na totoo ito. Katulad na lang ng mga atheists. Ang mga atheists nagagalit sa mga Krisyano. Why? Kapagkat ang mga Krisyano ay naniniwala sa Diyos. Samantalang ang mga atheists ay hindi naniniwala sa Diyos. Kaya galit sila sa Diyos ng Krisyano. Di ba parang ang hirap isipin yun? Hindi ka naniniwala sa Diyos, pero galit ka sa Diyos. Di ba? Sabi sa verse 18, God's wrath, yung puot ng Diyos na ito, ay hindi attribute niya. Hindi yan bahagi ng kanyang katangian. Ang Diyos ay mapagmahal, ang Diyos ay long-suffering, ang Diyos ay just, merciful. Yan ang katangian ng Diyos na moral. Pero ang kanyang galit at puot ay nagmumula kung paano siya nagre-response sa ungodliness and unrighteousness of men in the virtue of His holiness and justice. Dahil ang Diyos ay banal, ang Diyos ay justice, kaya yung kapag ang tao ay gumagawa ng kasamaan ng mga bagay na ayaw niya, nagbubunga ito ng kanyang pagkapuot. Kaya nga ang tao, kapag ang tao ay idinala na sa impyerno, walang ine-express na pag-ibig ang Diyos doon. No? Ang pag-ibig na na-express ng Diyos doon ay yung kanyang pag-ibig sa kanyang pangako na kanyang tutuparin. Na ano yun? Na ang lahat ng mga taong sumuway, nagkasala, ay ibubulit niya sa apoy ng impyerno. At doon niya inilalagay, ine-express ang galit niya. Okay? So, hindi siya nag-express ng awa in a sense. Kundi kapag ang tao ay inilagay sa impyerno, ang puot ng Diyos ang nananatili at naghahayag sa kanila sa impyerno. Kaya makita natin yung relevance ito nung si Jesucristo, pinasan niya ang kasalanan ng tao. Kung kaya't kailangan ng Diyos, yung kanyang muka ay alis kay Kristo, na ibig sabihin yun, wala siyang ibibigay na grace, walang mercy,
kundi yung puot niya doon sa cross, talagang pinabayaan ng Diyos si Kristo upang ang sakit, ang dama ng kanyang puot ay maranasan mismo ni Kristo. Kaya nga ang that reason, sabi ni Christ, Panginoon, huwag mo po sana iparana sa akin ang puot na ito. Huwag mo po sanang ituloy ang mangyayari ito. Kundi sabi niya, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Kapag at that very moment, 3 hours of darkness, nung si Yesu Cristo ay nandoon sa krus, diba sabi ko nga sa inyo, yung 3 hours na yan is an expression of God's wrath. Kasi wala naman talagang 3 hours of darkness sa tanghalian. Diba? Kamakailan nagkaroon ng eclipse. Ang eclipse po, kahit total darkness of eclipse, ay hanggang 5 minuto lang ang pinakamatagal. Yung nakaraan, I think, 4 na minuto at mga ilang segundo, 4 minutes and 7 seconds, ang pinakamatagal sa pinagsentrohan ng eclipse. Pero yung dilim na bumalot sa panahon ni Kristo na 3 oras, it's actually an expression of God's wrath being poured out to Jesus Christ. Kaya nga, sumigaw si Jesus. Sabi niya, Panginoon, bakit mo ako pinabayaan? At tunay na siya ay pinabayaan sapagkat ganyan ang mararanasan ng mga taong ibinubulig sa impyerno. Walang grace, walang mercy, kundi ang puot ng Diyos ay ibubuhos sa kanila. Kaya yan po ang katotohanan ng impyerno. Ang impyerno, sabi ng iba, kaya raw malungkot o masakit sa impyerno, wala doon ang Diyos. Hindi po totoo yun. Ang pinakamasakit na dahilan kung bakit merong impyerno, because of the presence of God in hell. Kaya maganda ang langit kasi nandoon ang Diyos expressing His love. Pero ang impyerno, nandoon ang Diyos but expressing His wrath. Ibinubuhos niya ang kanyang galit, ang puot. Because God is just God. At siya rin ay Diyos na matuwid. Kung kaya ang that reason, yun ang kanyang expression and response sa mga taong nagkakasala. Tandaan natin that all sins are breaking of God's law. And in ultimate sense, sinabi rito, yung law na ito, yung batas ng Diyos, pinagpalit nila sa isang kasinungalingan. At makita natin, lying is a curtain that hides all sin, for Satan is the father of lies. Kaya lahat ng bunga ng kasalanan dito, namumuhay na ang tao sa kasinungalingan. All men know the existence of God, or at least a God, because God made it plain to all men. Dahil ang tao, sa kanyang pagkakamalay na merong Diyos, pero kapag hindi siya kinatagpo ng Diyos, gagawa siya ng sarili niyang Diyos-Diyosan na kanyang sasambahin. Mamumuhay na ang tao sa kasinungalingan. Hahanap siya ng Diyos na magsasatisfy ng kanyang sarili. Aayawan niya ang tunay na Diyos kasi ang tingin niya, ang tunay na Diyos, ang daming bawal. Samantalang yung Diyos na may ribulto, o Diyos na gawa ng tao, o Diyos-Diyosan kung tawagin natin, yung mga gusto ko nasasatisfy sa Kanya. Yung kasalanan ko nasasatisfy sa Kanya. Kaya minsan, kapag hindi natin kilala ang totoong Diyos, itong sinasabi natin, nauunawaan naman ako ng Diyos. Huwag niyo pong sasabihin yan. Meron nang gumawa sa Biblia at nagalit ang Diyos. Pag alam mo kung ano ang kalooban ng Diyos, hindi niya sasabihin sa inyo, naunawa naman kita. Ang bawal ay laging bawal. Ang hindi niya kalooban ay hindi niya kalooban. And we will all suffer the consequences of sin kapag hindi tayo nagbago ng kaisipan. Diba? Pag may ginagawa tayo, alam natin kasalanan yan eh. Sabihin natin, naunawaan naman ako ng Diyos. Huwag niyan sabihin sa akin yan. Kapag at hindi yan ang gusto ng Diyos.
Hindi niya naunawaan yan. Kung ano ang sinasabi niya sa kanyang salita, yun ang magaganap. Ang bawal ay bawal, ang hindi ay hindi, ang oo ay oo. Ganyan sa harapan ng Diyos. So, kaya sabi niya, nilikha ng Diyos ang tao, at meron tayong tinatawag na sense of divinity, or sense of divinitas, or tinatawag din sensus divinitatis, o sensus Dei, na ang tao sa kanyang pagkakalikha, merong tayong kamalayan na merong Diyos. So, hindi natin kine-question ang things about the existence of God, unlike the atheists, because they are lying. Alam natin na merong Diyos. Kaya lang problema ng tao, hindi niya kilala kung sino. Kaya nga sa Book of Acts, sinulat nila doon. Sabi niya doon, to the God, to the unknown God. No? Sa Diyos na hindi namin kilala, sabi ni Paul, ipapakilala ko sa inyo. So ang lahat ng tao alam niya may Diyos, hindi niya lang malaman kung sino ang Diyos. Kaya ang gagawin niya, gagawa siya ng sariling Diyos-Diyosan at sasambahin niya ito ayon sa kanyang gusto. Yan ang malaking problema ng tao. People will worship God but not according to the will of God. Hindi mo kilala ang Diyos eh. Kaya maging yung mga so-called Christians na sincero sa kanilang pagsamba, kapag hindi nila kilala ang Diyos, sasambahin nila ang Diyos on the way that they wanted. Hindi nila tatanggapin na ang Diyos pala sa pagsamba ay may inilalatag na pamamaraan ng pagsamba sapagkat siya ang Panginoon maging ng pagsamba natin. But naturally, tayo bilang bahagi ng makasalanang tao, gusto natin yung uri ng pagsamba na masasatisfy tayo. Kaya in that reason sa Reformed Church, sasabihin nila, napaka-boring ng simbahan na yan. Kailan pa naging boring ang salita ng Diyos? Tayo ay narito, not because on the way we sing before God, hindi para ma-stir up ang ating emotion in worship. Minsan yan pa ang delikado sa tao, yung na-stir up ang emotion mo because of music and singing. Saan dapat ma-stir up ang ating emotion? Sa salita ng Diyos. Sa Word of God. Kapag naunawaan mo, napakinggan mo ang salita ng Diyos, yan ang mag-stir up sa puso natin and that will change our hearts. That will change our life. Yung salita ng Diyos na napapakinggan natin. So, kaya nga, sinabi rito, those people, alam nilang may Diyos, but they did not worship Him according to what God wanted. Anong ginawa nila? So here, on my first point, ang ginawa nila ay gumawa ng Diyos-Diyosan. Okay? Idolatry is God's punishment. Dalawa rito ang ipapakita ko sa inyo na punishment directly from the Word. Ito yung cause ng galit ng Diyos sa kanila. Ang tao ay sumamba sa ribulto, sa idol. And connected ito sa homosexuality. Kaya kita mo, pag may fiesta, sino ang mga numero unong nakaharap diyan? Mga homosexual. No? Kaya may connection ng idolatry at homosexuality, and we can see that in this text. No? Hindi yan isang bagay na parang just an accident thing happen. Ito talagang sinasabi ng Diyos. Those people who don't know God, they will make an idol and they will make their life homosexual because they don't know God. Kung alam nila ang Diyos, kung alam nila ang totoo, ginagawa nito, namumuhay sila sa kasinungalingan at sinusuppress nila ang katotohanan, suppression of truth. Di ba? Ganyan yung mga homosexual, though ang homosexuality is equal to other sin. No? Hindi naman yan kasalanan na hindi napapatawad. Napapatawad yan. Okay? Same as with the other sin. That's why yun nga yung aking pinasabi rito na bagamat ang message ay magaling,
Tulungan nawa ako ng Diyos to express this in love. Kasi they also need Christians na makakaunawa sa kanila. And in that sense, kailangan nila si Jesus Christ. But if we are enjoying yung kanilang ginagawa sa buhay, may warning din sa atin dito. Kunyari, if you are with other people who are homosexual and you enjoy them. Pero may warning sa atin dito kasi nasabi, pag ikaw ay ina-approve mo yung ginagawa nila. Kasi minsan, masayang kasama ang mga homosexual, mga bading. No? Masaya sila lagi, parang enjoy na enjoy. Pero God is actually giving us a warning the moment you giving approval sa ginagawa nila, particularly on the issue of sexual sin. Kasi yun ang tinumbok dito, kung yung lalaki, nakiapid sa lalaki, yung babae sa babae, mamamatay sila, sabi rito. May death penalty para sa kanila. At kung hindi natin alam yan, sometimes we enjoy their company. Pero, alam mo, one day, parurusahan sila ng Panginoon if they will not prepare. No? So, some of them ay mababait din talaga, masisipag, magagaling. In fact, no, mas magagaling pa sila kaysa sa mga Krisyano. Pero, tayo bilang Krisyano ay may mga role na dapat gampanin para sa kanila na huwag natin kalilimutan. So, idolatry is God's punishment. So, instead of serving the creation, they are serving the Creator. God removed His gracious act upon men and let them do what their hearts desire. Kaya sinabi dito, God gave them up. Ano ba ang issue ng Romans yan? Kunyari ang isang tao nagpupumilit sa kanyang sarili na gusto niyang gawin ang kasalanan ito. Hahayaan siya ng Panginoon. Sige, gawin mo yan. And suffer the consequences. Kaya makita mo, ang idolatry and homosexuality is actually an act of God's punishment. Kaya minsan, pag may batang bakla, parang eskwelahan nga ngayon eh. Mga teachers dito, tingnan niyo si Johnson nyo. Ilan sa kanila ang bakla? No, dami na, di ba? Parang yung teacher na lang ata hindi bakla. O, bakit yung teacher, bakla rin. Dami teacher na bakla. No? Dito ka sa Bulacan, puro yung mga nasa si Bobby lang ata, hindi bakla. Ito, malapit na mahawa yan. Baka mahawa ito, Christy, ha? Hindi naman kaya we should also express our love to them. If we are not, kahit hindi nga sila hinatulan agad na binibigyan pa rin sila ng pagkakataon, on that reason, they need the gospel. So, idolatry is not only images as defined by our Heidelberg Catechism. Mula sa question 95 hanggang 98. Ito ang ibig sabihin ng idolatry. Para medyo maintindihan natin. No? Sabi na ating katekismo, aral natin, ang idolatry is to conceive or have something else in which to place our trust instead of or besides the one true God who has revealed Himself in His Word. Yung mag-isip ka. Sa prayer lang ganito eh. No? Pwede tayong magkasala sa prayer in terms of idolatry. Nung nananalangin ka, nagkakaroon ka ng imagination na merong isang Diyos na lalaki, na malaki, and you are praying sa Kanya in your imagination. That is form of idolatry. God is spirit, you cannot see Him. So kaya in your prayer, huwag ka mag-imagine. No? Just thinking about Jesus Christ. So, pero huwag ka mag-imagine ng tao na nakasandalya. Noong araw, when I was still in the Roman Catholic, ako ay umattend ng isang parang, ano ba yung yung pagkorsilyo? Pero merong pang kabataan. Yan yung, kaprispam.
Meron pa bang Pakistan ngayon? Ang Pakistan ay pag-aaral ng Krisyanong pamumuhay. Ginagawa namin yan sa Barasway Church. Ilang gabi kami, 2 gabi, 3 gabi, o 4 pa ata. Karamihan ng mga rector namin, bakla. Oo, puro bakla yan sila. Tapos may time, pero ang mga teacher namin, karamihan pare ang nagtuturo. At meron pa kami ginawa doon na parang astral travel. So kami ay madilim sa kwarto. Mag-iisip kayo, sabi niya, lalabas tayo ng kwarto. Naglalakad tayo. So astral travel yun. Pero mo, sa loob ng Roman Catholic Church, they have this kind of teaching. Okay, nasa labas ka na. Nakita mo may taong nakatayo. At si Jesus yun. Ngayon, lumapit ka sa kanya. Kausapin mo siya. You see? That's idolatry. Huwag kang mag-perceive ng isang malaking tao or something like parang spiritual thing. Hindi ganun ang pananalangin. Just ask God. Ikaw, Ama na nasa langit. Sinasamba kita. Sinadakila. So, naka-attend ako ng Pakistan noon during our graduation. Ang graduation namin yan, ginawa sa Alido na sa simbahan. So, nakadapa kami gano'n, parang pangit. So, yeah. So, it's a form of idolatry. Kaya sabi dito, sa question 96, ano ba ang nare-require ng God sa second commandment? Diba sabi na doon na huwag kayong gagawa ng anumang images that you worship. Do not make any form of images, idols. So, pag sinabi ng Diyos na wag, ay dapat wag. Okay? Sabi dito, sa ating explanation, that we in no way make any image of God. Kahit sa isip, huwag kang magagawa ng any image of God. Nor worship Him in any other way than He has commanded us in His Word. Question 97. May we not make any image at all? Pwede bang hindi ba talaga pwedeng gumawa ng anumang image? Sabi ng ating katekism, God may not and cannot be imaged in any way. Anong klaseng imahe ang gagawin mo sa Diyos? As for creatures, though they may indeed be imaged, yet God forbid. Pinagbawal ng Diyos yan. The making or keeping of any likeness of them, either to worship them or to serve God by them. Bawal. And question number 8, hindi ba pwede kahit picture? No? Sa mga bata, that could be tolerated as books for the people. Sabi niya, no. Hindi tayo mas magaling pa sa Diyos na kanyang sinabi na pagbawal, bawal. Okay? So that's my first point. Dahil sa kasalanan ito, na nahayag ang Diyos sa lahat ng tao, but instead of worshiping God, they suppress the truth. As a suppression ng truth na ito, ang tao ay naghanap ng mga idols that they could worship. And in this sense also, my second point here is homosexuality as punishment. Idolatry is always connected to homosexuality. Homosexuality is a sin that could be forgiven, just like any other sin, except the sin of blasphemy. Wherein, in that context, yung si Jesus Christ, when He did something, sinasabi ng mga tao na ito ay kapangyarihan ni Satanas o ni Beelzebub, that is defiant of the Holy Spirit through Jesus according to Mark. According to Mark, it is an eternal sin and cannot be forgiven. Yung blasphemy of the Holy Spirit. Pero ang idolatry, homosexuality, ay hindi siya eternal sin. Kundi ito ay napapatawad. Just because they no longer believe on the God of the Bible at ang mga kautusan nito, sila ay gumagawa ng batas sa kanilang sarili. Alam niyo ang mga reason ng mga homosexual? Nilikha sila ng Diyos na gano'n. It's some kind of twisting or believing in a lie.
Ano yung sinasabi dito? They suppress the truth. Hindi ginawa ng Diyos na homosexual. Ginawa nila ang sarili nilang homosexual. Actually, just listening kay Gloria, sabi ng iba, why did God make created man? Yan yung question ng iba. No. Hindi nilikha ng Diyos si Satanas. Ang nilikha ng Diyos is Lucifer. Is the angel of light. Pero si Satan, si Lucifer, ginawa niya ang sarili niyang deceiver. And that makes him named as Satan. He is the father of lies. So mga homosexual, hindi sila nilikha ng Diyos na ganon. God is good. God will always be true in His Word. Makita natin in the book of Genesis, dalawa lang ang nilikha ng tao, men and women. Walang gitna. Kaya nga meron silang mga sariling may mga sarili silang version. Tingnan mo the way they act. Ang mga bakla, kung nakakita na kayo ng bakla, ang the way they act, hindi naman sila babae. Kumaka. Yung mga babae, firm. No? Maayos. Hindi magulo. Pero yung mga, hindi rin naman sila the way na nag-act like men. Though may mga professional din na bakla na maayos din naman ang the way they act. Pero mostly, parang silang mukhang hindi tagawin ito sa mundo. May iba silang pagkaka-ulma. No? Kaya nga, minsan naniniwala sila dito sa creation. Ewan ko na kung narinig yun na yung mga false gospel na nagpapakilala kay Lilith. Kilala niyo si Lilith? Sabi nila, in the garden, not only God made two persons, no? Not only Adam and Eve, but as well, there's another one, which is Lilith. Lilith is some kind of angel na nakipag-sex kay Eve. So, yan yung ginawa na ng thesis para, so there's a third kind of person, not only coming from Adam and Eve, but as well come from Lilith. And, si Lilith, babae yata ito, or Adam and Lilith. Kaya sinasabi nila, dyan ang galing yung Nephilim, yung mga giants. No? But that's wrong. If Lilith is an angel, hindi siya pwedeng manganak kasi ang angel, kompleto ang number. Hindi sila nagpapaanak. At ang angel also, they do not do sex. Wala gano'n. Hindi sila, kung kunyari ang Diyos ay naglikha ng 3,000 angel, hindi yung nababawasan, hindi rin yung nag-i-increase. So, it cannot be. So, ang sinagawa ng mga taong katulad nito, gumagawa sila ng sariling narrative, sariling istorya, para pumasok doon sa kanilang kaisipan. Kaya nga, they are suppressing the truth. And they believe in a lie. Sinungalingan. Kaya tandaan nyo sa buhay, anumang kasinungalingan, hindi galing sa Diyos, kay Satanas yan. Ang tao ay nagsisinungaling para para masatisfy lang yung kanyang sarili. Okay? So, homosexuality is a sin. And it is actually a judgment of God to people who sin. Yung nag-sin against lust. No? Sabi nito ng scripture kung bakit nagiging homosexual because of lust. No? Pinakakain nila ang kanilang katawan ng lust. Mga mature naman tayo, hopefully, and sa Tagalog yan yung libog. Binibigay nila ang sarili nila sa ganitong kalalagayan ng lust. Kaya kahit lalaki, kapalalaki, nakikipag-sexual, at babae sa babae, hindi na nila ginagawa what is natural, what is being designed by God, men and women under marriage. Kamakailan si Alistair Begg, isang Baptist pastor o Reebok, sa isang kanyang column or sa isang kanyang podcast, sinabi niya
na he advised a grandmother na umattend ng kasal. Ano na kung anak niya ba o apo niya? Sige, pwede kang umattend ng kasal ng iyong apo. Grandmother, yung apo. Na ikakasal, parang babae ba? O parang lalaki, homosexual? Ako, napuno ng bato si Alistair Bell. Magaling na pastor yan. No? He also believed isa sa mga galing na pastor ng Revive. Pero nawalan siya ng ano ngayon. Pati yung kanyang vlog, tinanggal. Pati yung kanyang mga conferences, tinanggal because of that issue. Kaya tayo, kunyari, dito sa Pilipinas, nauso na rin eh. Kamakailan lang, may pinasal si Buha tayo. No? Parang babae. Paano kung kaibigan nyo, ikakasal? Lalaki sa lalaki o babae sa babae. Attend ba kayo? Hindi. Kapag kung ikaw ay pupunta sa ganong klase at uri ng kasamaan, nakikiisa ka sa kasamaan na yun. Kaya dapat alam nyo na ang sagot. Kung may nag-invite sa inyo, ini-invite kita kasi very close ako sa iyo. Ako yung magpapakasal. Kanino? Sa kanyang kapwa lalaki. Ang sagot na gano'n, no. Kung mahal mo yung taong yan, you should not attend. Kasi mismong ikaw nagiging bahagi ng kanyang kasalanan. And the final end, baka hatulan ka rin ng Panginoon. Kasi the way you decided, it is not a Christian decision. O, making it right, pag-fiesta. No? Baka pag-fiesta, ikaw pa yung may hawak-hawak ng santo. Sabi mo, Krisyano ako. Hawak-hawak mo santo. Kasi pinag-pray ko muna. Bago ako humawak. Ay, hindi. Paano ka kayo isa? Pwede bang kumain sa fiesta? O, pwede. O, pagkain galing sa Diyos. No? Kung iimbitahan ako, pero hindi ako makikisa sa gawain ng isang fiesta. Hindi ako, ano ba pwedeng gawin dyan? Sumama sa posisyon. Tapos makita ka ng mga kapatid mo. Si Pastor, nakikipagposisyon. Pwede pala. Hindi kakayahin ka. Sabi ng Bible, bawal yan. So alam mo na kung ano ang decision yan. O, di ba? May maganda kang anak, gusto mo magsagala. Hindi pwede magsagala. Nakikisa ka. And if you are being part of it, yung sin ng idolatry ay kasalanan mo na rin. Maganda ka eh, mabandero yung ganda mo, maganda ka na hindi mo kailang bandera yun. Kaya maging ang pag-join sa sagala ay bawal. Okay? So, yan ay pakikita sila dito. No? Idolatry, homosexuality. Kung ikaw ay makikipag-join sa kanila, you are already being part of that sin. Saan makalawaan natin yun? Okay? Kaya pag-piyesa sa inyo, alam niyo na. Ikahan niyo kami. Okay, makain lang kami. So, bakit ka naman maghahanda sa piyesta on the other hand? Okay? Anyway, panguli, yung sinasabi dito sa huling passage, okay, sabi dito sa verse 32, dito muna tayo, dinakawang may kriteriya. So, my last point is, yung mga tao na kasalan dito, sinasabi because of sin, they have depraved mind. No? Depraved people. Though ang lahat ng tao ay totally depraved because sin affected them, hindi ito nangangahulugan that there's no longer sense of moral in them. Pag sinabi natin totally depraved, naapektuhan lang ang kanilang moral sense, but they are not immoral in some sense. And most, kahit mga taong depraved, they are possibly more moral person than any Christian. Tama yun. No? Because their salvation anchors on their good works.
Doon sa passage na sinabing God gave them up to do more improper things. Kaya ang tao pasama ng pasama eh. No? Hindi napapabuti unless graciously God bestow upon them. Pero sa makita natin dito, that Romans 1:29 is an amin, not a posmin. Hindi ka rinig ni CJ. So ang tao ay pasama ng pasama, hindi napapabuti unless na lang graciously bigay same ng God. Kaya rin nila na ang tao one day ay saved. Because one day hindi wala niya masama. And we can see also in some parts ng scripture sa hinahangad ng Diyos. No? Sa wagan, sa something said that, no, in some sense, baka totoo din, I'm not sure of this, 1/4 lang ng humanity ligtas. Kasi 4 yun na hinasikat, but only 1 ang namunga. But the 3 of them, naging mukhang Krisyano. Kaya majority ng mga tao talaga, multitude of men will burn to hell. Ano, huwag na tayo sumama doon, no? Diba? Kaya, dapat sabi dito, yung mga depraved mind, though they are sometimes merong sense of being moral person, pero dahil nakasalali ang kanilang salvation in their morality. But here, sa Romans 1:32, sinabi, though they know God, God's righteous decree, alam nila yung will ng God eh. Alam nila yung salita ng Diyos eh. Pero pinapractice nila yung masama. And they deserve to die. So kung makita ganun sa Bible pala, no? Sabi yung kasamaan yan, they deserve to die. Diba? Usually hindi natin makita yun sa Bible. Ito ganon. Diba? God is love. John 3:16, for God so loved the world. Puro love yan eh. God is love. The greatest law is love. Pero here sabi doon, yung mga taong ito, they deserve to die. No? Seemingly contradiction, but hindi yun contradiction. These people who are having a depraved mind, they deserve to die. Sabi niya, not only them, sino pa? Sino pa yung deserve to die? Hindi lang sila na nagkakasala ng idolatry at ng homosexuality. Sino pa? Yung mga nag-approve sa kanilang ginagawa. You also deserve to die, sabi rito. They not only do them, but they approve to those who practice them. And the Bible said, the one who join and approve idolatry and homosexuality are partakers of the same sin. Sadly, the Bible said they deserve to die. So, paano natin i-approach ang mga taong nagkakasala dito? Just like any other sin. We can show our love to them, pwede namang mahalin mo sila by telling them about the gospel. Kasi pag nakiki-enjoy ka sa kanila, no, parang ini-enjoy mo rin na yung mga kaibigan mo, mahal mo sa buhay, kamag-anak mo, papunta sila ng impyerno. And you are enjoying their life. That one day, God will judge them. Because sabi ng Bible, those people whom you love, they deserve to die. Eh kung galit ka sa kanya, di sa'yo, mamatay na yan. Hayaan mo na mamatay. Pero that's not a Christian character. Magkaroon tayo ng compassion sa mga katulad nila. Okay? Ilapit sila sa Panginoon. They must know what they are, who they are, and that they are sinning. They will die because of this. Because sin as a punishment of their sin. So remember, do not approve their sin because you will be partaker of it. Here's my conclusion. Ang lahat ng mga kasalanan ito na binanggit dito, God gave them up. Sinabi ng Bible, they are worthy of death. Not only those who practice such sins, but also those who heartily approve it in all such things. God gave us the gospel so that through Jesus Christ
we will be forgiven if we believe in Him. Ang mga taong katulad nito, needed God. They need God by showing them about Jesus Christ. Remember, these people are depraved. They will not accept what the Bible believes. Instead, they will choose passages from Scripture that will satisfy their sin, like believing God made them the way they are. And they are becoming slave of lies. Huwag tayong mag-consent sa mga masama nilang gawa, and that is by nature against God. Do not attend any events that has something to do with your sin. Do not attend marriage events with homosexuals. That is a consent of your sin. We can love them and yet we are not approving their works. Makita natin sa passage na binasa, the love of God is not in them. No? Kapag ganyan ang mga kasalanan, ang pag-ibig ng Diyos ay wala sa kanila. They are dying. They are under the penalty of death. Not only because the wages of sin is death, kundi sinasabi ng Diyos dito, they deserve to die. Kawawa naman sila. Not only homosexual, but also those who are idolaters. So idolatry and homosexuality are related, and both are results of God's punishment to man. Yung mismong pagiging bakla ay punishment. Yung pagiging pagsamba sa idol is a punishment. It is not something na parang they like to do. Pero sa mata ng Diyos, kung bakit sila ganon, dahil pinaparusahan na sila ng Diyos. Inihahanda lang sila sa huling bagay na paghahato ng Diyos sa kanila. Kaya once a person living that way, sila ay nasa impyerno na kahit nandito pa sila sa lupa. Because they are heading on that way. When we love to sin, God will give us up. Ibinibigay niya ang mga taong katulad nito sa anumang gawa ng diablo. Remember the book of Corinthians chapter 1, yung isang taong makasalanan na na-excommunicate sa church, sabi niya, give them to Satan. Parusahan sila so that yung body nila maparusahan, and the day, darating ang panahon, baka maligtas pa sila, mag-repent sila sa kanilang makasalanan. Ang pinakamalungkot na mangyari sa tao tulad sa teksto na ito, napabayaan na lang tayo ng Panginoon. Alam mo, some sort of application sa totoo, tayo, nahabag lang ang Diyos sa atin eh. But we also deserve napabayaan ng Diyos because we are all sinners. We rebel against God. We disobey Him. By our mouth we said, I love you, Lord. But the works of our hands, hindi yun ang sinasabi. Nawa, maging araw sa atin sa araw nito, that we really love God truly, coming not only from our mouth, but the way we do, by deeds. At nawa, kahabagan ng Diyos, meron lang tayo mga kaibigan na katulad dito, kahabagan sila ng Panginoon. Tulad ng pagkahabag ng Diyos din sa atin. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa iyong mensahe sa umagang ito. The sin beats men to be a slave of lying. They suppress the truth and live in a lie, loving the creature instead of the Creator. Lumayo sa iyo, palapit sa paglago ng kasalanan. Ngunit salamat o Diyos sa aming buhay, wala kaming pinag-iba sa kanila. Ngunit kayo ay nahabag sa amin. Binigyan mo kami ng pag-asa mula kay Kristo, ang buhay na walang hanggan. Salamat o Diyos sa kaligtasan. Wala kaming pinag-iba sa kanila. Ngunit kinahabagan mo kami. Kahabagan mo rin, Panginoon, ang mga ganitong uri at klase ng tao.
At gamitin mo rin kami, O Diyos, as a vessel of your blessing to reach out people. Masakit man ang mensahe, ngunit ang katotohanan ay laging masakit. But we have to embrace truth rather than lies. Maraming salamat, Panginoon, sa katotohanan ito. Napuri ka namin, sinasamba, sa pangalan namin, Panginoong Jesucristo. Amen. Magsintayin po tayong lahat. Sa mga po ito, tanggapin po natin ang pagpapala ng Diyos. Nawa ang kanyang biyaya, kanyang kabutihan ay sumainyong lahat. Nawa sa inyong paglisan sa lugar na ito, dala-dala natin ang mensahe ng ating Panginoon. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. And may the Lord give up His countenance upon you and give you peace. Amen. 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 Tapos sa panghuling awitin, 473, till we meet again. God, we give you till we meet again. By His thousands that uphold you, we should securely follow you. God, be with you till we meet again. Till we meet, till we meet, till we meet, till we meet at Jesus' feet. Till we meet, till we meet, till we meet. God be with you till we meet again. God be with you till we meet again. Lead His wings protect and guide you. Daily manners will provide you. God be with you till we meet again. Till we meet, till we meet, till we meet, till we meet at Jesus' feet. Till we meet, till we meet, till we meet. God be with you till we meet again. God be with you till we meet again. When life's perils did confound you, put His arms unfailing round you. God be with you till we meet again. Till we meet, till we meet, till we meet, till we meet at Jesus' feet.